Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay July 23, 2024. So Tuesday tayo at usapang Pogo, yung ating madalas na masagap dito sa ating Twitter kanina. Ayan, so naging mainit po yung mga Pogo-related stocks natin kasi nga dun sa SONA ni President BBM. So na-mention niya talaga na until the end of the year na lang po magkakaroon or papayagan yung mga Pogos natin. Kaya nakita natin medyo malakas yung reaction ng Pogos na stocks natin. Nakita mo naman, nandito si DDMPR at saka si DD, yung mga pasugalan natin na related stocks, itong si Plus at saka si Web, and yung wala dito, yung ating mga properties. Affected din sila kasi meron talagang malalaking office spaces na nagre-renta yung mga Pogos naman natin. Okay, so yun po yung major na pinag-usapan dito sa market natin. So dito naman sa PSC natin, so arangkada pa rin siya. Makita mo naman kanina, nagkaroon tayo ng retest malapit po dito sa MA9. So nag-up tayo ng 0.61%. So buhay na buhay yung market natin ha. So bumabalik na yata yung bumabalik na talaga yung foreigners. So makita mo dito, meron tayong 442.93 million na net foreign buy dito sa market natin. So very very unusual na makita natin na ang daming foreigners papalapit yung ghost month natin. So ano ba yan, bubuhusan tayo ng mga foreigners pagdating ng ghost month. So 1 week na lang, di ba, mag-start na yung ghost month po natin. So anyway, very good po yan kasi merong karga. So hindi ampaw yung market natin. So nag-close tayo ng 6,753.12 naman. Okay, so nanguna sa listahan natin si Plus. Ayan, so marami nag-worry kay Plus kanina kasi umaga pa lang nag-drop na kaagad siya, sabay sila ni Double Dragon natin ng more than 5%. Pero nakabalik siya, no? Nakabalik si Plus natin and nag 0% yung gain niya for today. So significant yan kasi si Plus is nire-relate nga po nila sa Pogo kasi nga online gaming si di ba? Si Plus natin. Pero sabi naman, may mga nakita pa ako nag-inquire sa sa Plus mismo na ang sabi niya, hindi daw siya kasama dito sa Pogo kasi daw siya, yung Pogo kasi offshore, di ba? Ito naman si Plus daw natin is in-house siya. So dito lang sa Pilipinas, gumagana yung kanyang mga online game. Pero online gaming din siya, di ba? So anyway, tignan natin yan for the coming few days. Pero medyo malakas yung reaction ng foreigners sa kanya. Nag-drop po siya ng negative 49.68 million. Okay? Tapos tinamaan yung dalawang Pogo stocks natin. Ito talaga si DDMPR, nag-drop siya negative 5.17%. Kasi ang basa ko dun sa mga posts, 30% yata ng yung capacity niya, yung leasing capacity niya is dedicated sa mga Pogos natin. Kaya medyo magiging malaki siguro yung impact dito sa stock natin na to. Ewan natin. So tignan natin kasi hindi pa naman wala pa namang enactment, di ba? So pero sign na yon na negative sign para sa mga Pogos natin. Yung sinabi po ni BBM uh, dito sa kanyang SONA. So yan kasi naging pinaka-main topic niya sa kanyang SONA. Okay, so 1.77 million net foreign buy. Double Dragon, nag-drop din po siya ng negative 5.2%. And meron din siyang 1.47 million net foreign buy. So next natin si GGS, nag-up siya ng 1.8%. So eto significant din kasi meron na siyang 40 million. So finally, di ba? Nagkaroon po siya ng 40 million na net foreign buy dito sa markets natin. Tapos si Web, so pasugalan nga yung usapan natin. Hindi ko pa naririnig si hindi pa maingay si Bloom. Yung isa pa ay si PLC, wala na yan, di ba? Si Bell, di ba? Related kay PLC naman. Ayan, tignan natin for the coming few days yung mga online gamings natin. Web, nag-up po siya ng 7.14%. Parang nag-breakout to 667K net foreign sell. And PXP, so meron pa siyang sentiment, pero nag-drop siya, negative 2.68%. And meron siyang 33.52K net foreign buy dito po sa markets naman natin. Okay? So yun po yung mga usapin dito sa PSE. Disclaimer ulit sa mga bago po sa channel natin. As usual, please don't forget to read po yung ating disclaimer. Sabi natin, yung ating mga reviews is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel as usual. Subscribe ka lang po para updated yung reviews mo.
dito sa mga trending stocks, dahil kung ano yung pinag-uusapan sa ngayon. Join ka dito sa trading group natin kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine markets natin. So sa mga nakasubscribe, as usual din, maraming salamat po doon sa mga nanonood dito sa mga trending stocks, dito sa mga company reviews natin. Wala tayong bagong mayad dito. Profit or loss, yung mga sample trades natin, yung mga basic indicators, technical analysis, ano yung sinasabi doon sa mga POGOs, sentimental analysis naman yun. No? Building yung fundamentals, yung mga risk management natin, plus yung mga basic na PSE stock market studies po natin. Okay? So sa crypto naman, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games natin. Ayan, so double check mo na lang. Tapos sa mga social media, Facebook account, follow mo na po ako dito para updated ka sa mga posts. Tapos dito sa Facebook page, pili ka na lang po sa kanilang dalawa. Dito sa Bodega Peak, yung mga articles natin sa local, sa US at saka dito sa bandang crypto natin. Tapos sa Twitter, tingnan natin kung ano yung mga post natin. Meron na, naglabas na ng summary si ano, Philippine Stock Exchange. Okay, so ang panalo dito is lahat maliban kay finance at saka kay property. Ayan. Tatamaan talaga yung properties natin kasi leasing nila yon, di ba? So pero meron nilabas sina ano si CL Financial. Siguro dito mamaya silipin natin kung gaano karami doon sa portfolio nila yung merong pogo. Ayan. So pero property talaga yung tatamaan dito sa pogos natin, sa stocks natin, di ba? At saka sino ba sa pogo? Ayan, puro leasing lang yung mga focus natin. Panalo dito sa market natin, holding firms. So mga big cap na stocks and yung ating mga services sector naman. Si ICT ba to? Market ba ulit? Okay. So dito naman sa mga foreign funds sold, BDO, Security Bank, APF Gen, SCC, CNPF, DELM, CHP, ABA, Aboites, Alicrates, Philrit, Cebu, Home, Pure Gold, Robinsons. Ito yung mga binili ng foreigners, bangko pa rin, no? BPI, East West, Metrobank, ASN, Mer, Manila Water, EMI, Keeper, AC, AGI, Costco, A-REITs, BDMPR, Globetel, Converge, at saka si ICT. So when you get blamed for something your sibling did. Ayan. So may kwento yata dito si Insider PH dito kay DG Plus. Ayan, basahin niyo lang po yung mga nakalagay dyan. So net foreign buy tayo ha. So another net foreign buy, good buying sa market. 442.93 million. Tapos Aboites, medyo mababa siya sa earnings. Negative 3.9%. Ito yung halos mag-close na tayo no? O closing. So tingnan natin dito yung mga big winners sa big caps natin. Okay. Panalo si San Miguel Corporation, 3%. Metrobank, Metrobank o Arangkada, 3.06%. Bounce na rin si PLDT, 2.8%. AC, 2.4%. At saka si SM, 2.1%. So laglag, properties, SMPH, minus 2.45%. BDO, minus 1.75%. Pure Gold, minus 1.53%. Ali, minus 0.94%. Okay, so yun po yung mga major na movers dito sa market. Philippine Stock Index rises 0.61%. So sa closing po natin yan. Philippine Property Stock drop after Marcos Pogo ban. Ayan, so yan kasi yung yung topic nga po niya sa kanyang Pogo. So meron ding dito, story si CL Financial, online casino ban. Ano ba si Plus? Sabi is internet gaming license. Ito, Philippine Offshore Gaming Operators. So magkaiba daw pero alam ko online na casino lang naman yung meron sa kanila, di ba? So ito na lang po yung babantayin natin for the coming few days. Okay, so meron dito si Cole, naglabas na rin siya kasi maraming worried dito sa mga Pogos. Gaano kalaki yung exposure ng mga stocks natin na paborito? So pinakamalaki dito si Meg, 3% at saka si Ali 1%. Pero so malit lang sa total na portfolio nila. And then yung mga REITs natin, maliban siguro kay BDMPR, is 0% ang kanilang exposure. Less than 2% si Robinson REITs natin. PhilREITs wala, B-REITs wala din siya. So, ito pala si pinakamalaki, FLI, less than 5%. Dalawa sila ni Megworld po natin. Okay, so yan yung mga babantayan natin for the coming few days. So, Pogo ban to have limited impact on property companies since their exposure is small. Although industry-wide office vacancy rates could increase
pressuring rental rates. Nevertheless, any negative impact is already priced in given depressed valuation of property stocks. Kasi laglag pa rin naman yung mga majority ng stocks natin. Pero kanina umaga, ito yung galawan, no? DDMPR nag-drop ng 6.9, Double Dragon 5.2, at saka si SMPH negative 2.4. Mga 10 a.m. Ganyan yung galawan natin sa kanya kanina. So giving you a peek, dear readers, into the boardroom where this major business deal was done. Ito naman si, hindi pansin, si ABS-CBN at saka si Mr. Dennis Uy natin. So Philippine Resort Operators may rise, actually positive daw, on online casinos shutdown itong si Bloom natin. Ayan, so tignan natin kung mag-bottom na siya. So Pogo and online gaming ban bill. So watch natin. Positive para kay Bell, positive pala para kay Bell, positive para kay Bloom at saka si Lotto. Neutral si Plus. Need clarify if products are affected. Pero sabi nga doon sa mga posts sa Instagram kanina, hindi naman daw siya kasama. Pero tignan natin kasi price action, di ba? So Bloom, shares rise as online casinos are shutting down. So i-shut down kasi. Bisalan Lifescapes announced that subsidiary BLL plans a 5-year dollar-denominated fixed rate notes. Ang laki na ito, 9.5%, Ayan. So talo sa pag-ibig natin ni BLL. Tapos, di ba, medyo yung price niya mababa. So, paldo yung mga bibili dito kay BLL natin. Cebu announced its new Cebu-Osaka route starting October 15. At last, Consolidated Mining and Development Corporation, meron siyang net income na 2 billion. Jollibee buys Compose Coffee. Gateway is unlocking the fast-growing international value coffee market in South Korea. Converge partnership with Sky. Pansinin daw natin. Wala namamansin kay Converge. Ayala Land secures 20.5 billion in capital from its successful listing. AGI disclosed that its capex could reach 100 billion in any given year. BRN, through its subsidiaries, is developing 450 megawatt liquefied natural gas. Aboitiz considers spending up to 250 billion in capex. Share buyback pa rin si Ali, Costco at saka si RRHI. Tagal na ni, di ba? Kapasin nyo ba? Ang tagal ng may share buyback si Robinsons Retail Holdings po natin. So one of the most frustrating aspects of doing business is the tribalization of transactions. Ano ba yung sinasabi niya? Cebu Pacific. PLDT, umakit din kanina. And Pogo's ban phase out by the end of the year. AGI walks back 100 billion per year. Capex stock, Cebu engage in talks to acquire AirSwift. Yan, very good para kay Cebu Pacific natin. Ayan, si DDMPR. Nagising nung Pogo Bonds na yung usapan natin. Fruit. We started with humble beginnings in 2002 with one food cart. Since his IPO, meron na siyang 1,000 stores nationwide. Okay? Tapos ito yung mga galawan natin. Actually, kagabi, maganda yung galawan dito sa US market natin. Makita mo dito, S&P 1%, Nasdaq 1.58, and Dow Jones natin is 0.32%. Okay? So, yun lang yung ating mga nasagap na balita. Ayan, patalastas ulit. Yung mga bago po sa channel natin, as usual, yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine markets, pwede po kayong sumali dito sa Patreon channel natin. Philippine markets lang po ito. So, yung crypto, hindi muna, more on passive tayo sa crypto during this time naman. Okay? So, pa-double check na lang po kung ano meron dyan sa Patreon channel natin. So, pag-usapan natin ngayon yung ating, kita natin yung mga major indices, yung ating index. So, actually very strong. So, makikita mo dito, may pattern siya na nagbabounce sa MA9. So, actually, kung titignan mo na maigi, di ba si Metrobank na naman, banks kasi yung nagpapagalaw sa market natin, di ba? So, sila yung pinakamarami na malakas yan si Metrobank. Nag-up na naman, 3.06. Tapos, tinulak din ni SM, 2.1%. Pero anyway, overall picture, actually very bullish yung galaw na market natin. So, parang hindi ko maramdaman yung effect ng ng pag-usmat. Pag-usmat na tayo, di ba? Pero hindi ko masyadong maramdaman yung malakas na epekto. Kasi last year, di ba, August pa lang, start pa lang ng August o end of July,
O tama, umakyat tayo end of July yan. Start ng August, tignan natin for next week kung mag-start din na mag-pullback si Philippine markets. Hopefully hindi kasi malakas po kasi yung net foreign buy. So more than, kung hindi ako nagkakamali, more or less 3 billion na po yung pumasok na net foreign buy dito sa market. Ayan. So bullish tayo. Of course, bullish tayo kasi papasok po yung mga foreigners dito sa market. So 6.8 yung pinaka-major na resistance, breakout tayo, may breakout tayo sa downtrend. And yung galaw natin sa ngayon is actually pop trend siya. Wala nga lang siya mga higher lows, no? Lilit kung ito yung mga higher lows niya, lilit niya. So may momentum talaga dito sa market natin. Kaya lang nakakapagtaka, wala masyadong ceiling ng mga stocks ulit, no? Nauubos yung mga ceiling na stocks natin dito. Okay, so bullish pa tayo dito sa PSE market. So tingin tayo dito sa global market. Refresh natin. Mukhang babawi sa pullback si US futures. Okay, berde siya. So nasa futures, 'di ba kapon nakita niyo naman, so malakas nga po siya. Ngayon, nasa futures 0.05% to futures 0.1%. And S&P natin is 0.12%. So mukhang maganda rin yung galaw dito sa US. European market, so berdeng-berde. Kahapon berde rin sila. Tapos dito sa Asian markets, yung mga major indices natin, sina China. So mababa yata kasi yung nito, yung GDP na lumabas. Ayan. So medyo mahina sa bandang China. The rest of the Asia is berde po tayo. Malakas dito sa Taiwan, no? Nag-up siya ng 2.76%. So overall picture, actually, maganda nga yung galawan dito sa um, stocks, equities, di ba? So punta naman tayo dito sa mga cryptos. Refresh din natin yan. Mangyari din sa mga cryptos natin. Okay, so lumalaban pa rin si Bitcoin, 66K. Malakas pa rin siya, no? May mga rumors pala kasi na, ayan, may nabasa ako kanina na articles dito sa Yahoo Finance. Kaya pala lumalakas yung Bitcoin, may plano daw or may ongoing na discussions na gagawing currency reserve itong si Bitcoin. Ewan ko kung ano lang yan false news. Pero kapag nangyari yun, lakas ni Bitcoin yan. Pero 'di ba normally kasi pag mga currency reserves, yung mga dapat yung mga halos stable yung galaw, 'di ba? Kasi paano si crypto? Ibig sabihin pag ginawa nilang currency reserves ng Bitcoin, konting ang lalaki ng lalaki ng spike niya, 'di ba? So masyadong volatile yata. Ewan ko, baka magkaroon siya ng Bitcoin USDT. Ewan natin kung magkakaroon siya ng ganun. Parang USDT natin. Yeah, so tignan natin. Hopefully good news para sa mga cryptos. So 66K si Bitcoin, 3.5K si Ethereum, and 584 ngayon. Nag-drop ngayon si may konting pullback. Okay, so nagpo-pullback na yung mga crypto assets natin. 4% si near USD naman. Okay, so may konting pa-pullback pero okay lang yan kasi mataas naman yung ginalaw nila from the past few days nga po natin. Okay. So tingin tayo ngayon dito sa individual stocks. So yun nga, ayan, ang kwento ko na kanina na itong si Plus is hindi naman daw kasama. Pero tignan natin. Kasi marami nang natakot sa kanya, syempre. So lahat kasi ng online gamings mainit kanina. So meron siyang 49.68 million net foreign sale. Although lumaban siya, syempre bullish yan. Lumaban yung kanila. Kailan tinitingnan ko yung net foreign sale niya. So baka kasi magkaroon ng impact sa syempre mga naka-hold dito sa stocks natin. So anyway, kung trend line lang ang pag-usapan, intact pa rin naman siya. So uptrend pa rin naman yung picture. Kailan kasi nagkabulabugan na. So siguro bukas natin makita kung talagang malakas si Plus, magbabounce tayo bukas. Pero pag nag-reflect itong 49.68 million na lumabas, malaki din yan para kay Plus natin. Then magko-correct, wala tayong magagawa kundi magko-correct tong stocks natin. Then bukas na lang natin hanapin kung ano yung kanyang magiging support. Kasi nag-bounce naman siya eh. So kung temporary support, pwede to. Nasa 13.9. O sige, lagyan natin para meron tayong reference para sa mga next na reviews naman natin. Okay? So RSI halos bumigay na siya kanina no, below RSI 50 pero nag-bounce nga yung pinaka-price action natin. May pagka-bearish na ngayon yung itsura po ng ating MACD formation. Kaya pala siya nag-drop na kahapon, no? Baka meron ng idea yung iba na ibaban ni Piduts rather PBBM natin yung sa kanya zona yung ating mga uh, pogos. Ayan. So anyway, yun lang po yung pinaka-major nyo. So tignan natin bukas.
Kaya kasi medyo mainit yung mga ano eh, mga online games natin, online pasugalan. Next, BBMPR. So hindi ko nabasa eh, hindi ko nakita no. Pero parang may nabasa ako na nag-post 30% yung exposure nitong si BDMPR. So correct me na lang po kung mali ako, i-post niyo na lang po diyan sa ano sa YouTube natin sa comment section para mas malinaw sa ibang kasama natin. So nag-drop siya kanina, medyo malakas pala yung drop niya. Siyempre nagkatakutan na yan, di ba? So nag-drop siya ng halos 10%. Nakabawi siya 5% and then nag-close siya is negative 5.17%. Pero hindi ako magtataka for the coming few days kung i-retouch ulit natin. Piso pala yung ano niya eh, yung tinamaan niya kanina dito sa values natin na to. Kahit na meron siyang maliit na net foreign buy. So anyway, kung price action din lang naman ang pag-uusapan, medyo ano nga siya, very very weak kasi downtrend pa rin naman. Medyo strong yung downtrend niya. Tapos nagkaroon siya ng bad news. So magiging isa pa na catalyst para matakot yung mga traders natin sa kanya bukas or for the coming few days. So in the short term, siguro masasabi lang natin, very unusual na mag-spike yung price syempre nitong si BDMPR natin kasi nga meron siyang negative news. So paano niya ngayon i-distribute yung mga office space niya, di ba? Kasi kung mag-aalis yung mga POGOs natin. Although hindi pa masyadong clarified kung anong klase ng POGOs. Ano ba to? License POGOs? Yung mga Tarlac POGOs natin, parang ganon. May license pero merong abnormality. Or actually, kung yung sinabi niya lang, totally ban lahat ng POGOs natin. Kaya tingin ko, personal opinion ko lang, merong malaking impact para kay Double Dragon at saka dito kay DDMPR. Kasi mga leasing kasi yung ano eh, yung pinaka-assets niya. Okay, so nag-breakdown na rin si Double Dragon. So ang ganda pa naman ng trend nitong si Dragon natin from the last week na trading natin. Actually uptrend siya. Kasi yung kanyang 'di ba may mga hotel naman siya sa Paris, tama ba? Sa US. Nagtatayo siya ng mga hotels niya. So maganda yun kasi meron siyang diversification di lang sa Pogo nakatutok. Kailang, of course, kung 30% nga yung exposure niya, 20% or 10% yung exposure niya, so magiging bad news talaga in the short term yung ating problema sa kanya sa banning ng Pogos. Okay po. So 5.2% in loss and 1.47%. Pares lang po sila ni DDMPR na yun ang problema, yung ating Pogos. So makita mo dito, actually matagal na rin siyang may divergence no. Hindi na gumagalaw yung price, yung mga hidden divergence, bearish divergence. Yung mga indicators natin, medyo matagal na rin palang nagpo-pull back. Kasi makita mo dito straight yung resistance, pero ito yung mga indicators medyo bumababa. So ito na yung pinaka confirmation ng breakdown natin. So ako manunod na lang ako dito kay DBMPR at saka DB. Okay po. So, long-term wise, kung makahanap siya ng kapalit doon sa mga Pogos, then may stabilize din yung price ni Double Dragon. Next, ilagay daw si Jollibee kay Double Dragon. PhilWeb, so pinag-usapan din siya. So, malamang hindi siya Pogo, no? Kasi pinakyat yung price 7.41% and meron siyang 667K net foreign sell. So, meron siyang konting bounce dito. So, mukhang gusto laruin. So, resistance is 2.14. Mukhang gusto laruin si PhilWeb po natin. Okay, baka yan na yung chance niya para matuloy yung na-hold na breakout. Kasi nag-breakout siya dito last time pero nag-pullback din, nag-retest sa MA 100. So medyo maingay yung mga yung mga pasugalan natin for the coming few days siguro. Lalo na kung meron na magkakaroon ng mga development. Sino ba yan? Si Senator Gatchalian ba yung nagsabi na hindi na kailangan ilagay sa law kasi sinabi naman na ni PBBM na close na yung mga focus natin. Okay? So web, okay, maganda yung galaw. Next, si GGS. So finally, madidistribute na ba yung mga focus natin dito sa mga big caps natin? So medyo mabagal pa rin naman yung galaw niya. Okay, so anyway, nagtatry naman siya na gumalaw. So first time din natin nakita, resistance muna natin 29, na meron siyang medyo sizable na net foreign buy. Meron siya 40 million net foreign buy. So baka hindi pa napapansin ng iba, medyo parang kada na si GGS naman natin. Okay na yung mga indicators niya Naka-align na dito sa price action naman natin. Ayan. So tingnan na lang po natin for the coming few days. So 29 pa rin naman yung pinakamalapit na resistance. And pag nag-breakout tayo, tingin tayo dito sa
31 or 32 pesos. Next, PXP. So dahil sa medyo maingay yung Pogo kanina, nakalimutan yung ano ba nangyari kay Inex natin? Sina Inex nakalimutan at saka si PXP natin. Eh. So nagsiso lang siya kanina. So nagko-conso pa rin yung price action. So tingnan natin kung flag formation lang yung nakikita natin sa kanya or ano ba, nagkaalisan na. So ano ba, bigla natabunan kasi ng kwento ng Pogo tong si ano, PXP natin. So support is dito po sa 3.68 and sige, tignan natin kung flag formation yung binubuo nitong CPXP. Nandiyan pa rin naman siya. So siguro maghahabulan yung ano MA9 saka candle natin for the coming few days. So intact pa rin naman yung ano yung RSI at parabolic pa rin naman yung MACD formation natin sa kanya. Pero nag-drop siya ngayon 2.68% and then meron siyang 33.52K net foreign buy. Okay, so yun lang muna. Focus pa rin malamang yung ano, usapan natin bukas. So baka tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka guys sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang po ako dito. Tapos Facebook account, Facebook page. Check mo lang po yan, Bodega Peak, Twitter, and Patreon channel sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali ka lang po dito. So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.